Sino yung gumalaw ng baso? Gumalaw ng baso definitely si Derek Jade kasi hindi talaga kami huusad kung hindi siya gagalaw ng baso. So, and of course, si Sir Adam. And from that, we already know na pag meron ng ganon, pwede na namin pagalawin both. I think with consent naman both, na nagalaw namin yung baso pareho. Walang nauna, as in pakiramdam. Perfect. How about you? Right? Dalawa talaga tayong nauna, no? Nag-usap talaga tayo nung first time kasi namin magkita. And nung audition, hindi pa kami nag-uusap. Pero nung sa set na, nag-usap na kami. Yung sa pre-shoot natin. I can really tell that it is really a collaborative effort to tell this kind of story. Now, Sir Alem, can you please tell us more about your feeling overall that finally, after its successful run at the film festival circuit, now it's coming home in the Philippines with SM Cinemas? Nakakatuwa na binigyan kami ng pagkakataon ng SM to show this film. It's a very rare opportunity to have DL to show it in cinemas, more so on the and I think it's the first. And actually to share a little bit about the film, nakakatawa kasi nung start na, they weren't, they're not very that comfortable. Especially si Justin because it's his first film. It's his first time to do something like this. And then, but we got an acting coach. We got somebody to help them out. And eventually, even towards the shoot na sila na mag-isa na lumalabas, sila na kumakain together, and we didn't have to prompt them na, and they were able to bond. Well, thank you for that. Now, let's open the floor to our media partners. So if you guys have questions for Sir Alem, Benedict, or Justine, just raise your hand so our team can pass on the microphone to you guys. And please share your name, your publication page, and bank details before your question. Shut up. Go ahead po. Anyone from our press team who wants to ask their questions? Hello po. Sige, ito na po yung mic. Sige. Justin, since this is your first film, pwede ka magpakilala sa amin anong background mo, sa ka na-discover? Hello po. Good evening. Good afternoon. Ako po si Justin Paul Basobas. Ako po ay taga Alamino City, Pangasinan. Ayan. So, graduate na rin po ako. Ako po ay graduate ng Bachelor of Physical Education. Ngayon po ay na-hire na ako as a public school teacher sa Alamino City. And I'm teaching special program in the arts, specifically in theater. Kasi theater po talaga ang unang nagmahal sa akin. Ayan. So doon po ako nagsimula hanggang sa nagkaroon ng film industry sa Alamino City, which is yung Lion Production, at nakakreate po kami doon ng isang short film na kung saan ay nanalo siya nationally and sinali rin po siya sa mga film festival international. So doon po, nagkaroon po ako ng mga connections katulad nila ang mga directors, ayan, at yun, kinonect po nila ako doon sa, yun nga po, sa Patawid series, and yun, doon ko po nalaman na may audition and successful na ano naman po yung audition. So, you audition? Yes. Bumuwas pa siya from Alaminos to Manila para mag-audition. Wala yung mic po. Pero sa stage play sa Alaminos, lumalabas ka? Wala yung mic. Hello. Actually po, nung high school ako, doon po ako nagsimula at nagkaroon po kami ng maraming stage plays. Maraming mga contest, national. Doon po nahubog ang aking kagustuhan sa teatro. Nanalo po kami sa National Festival of Talents. Ang ginawa po namin doon na informants. Theater po siya na ang content po namin ay full of informations. Kumusta naman ang experience mo working for the first time? Kasi mas naging itong namin DL
nakaka-overwhelm. Oo. Syempre nakaka-pressure. Oo, kasi puro yung mga kasama ko, puro mga star na, di ba? Mga may experience na, kumbaga. Ako ang experience ko kasi, doon lang po kami sa bayan namin, doon lang kami sa probinsya namin. Nakaka-create kami ng mga movies, pero short films na. Ayun, so first time ko talaga sa big productions na ganito. Thank you. Follow up kay Felix. Familiar ka ba sa works ni Direk G? At kung nakapanood ka ba ng past movies? Yes, actually isa siya sa mga director talaga na hinahangaan ko before this project pa. Kasi nung sobrang aliw na aliw ako dun sa Zombadings, yung patayin sa sila sa Remington. Sobrang ganda ng pelikulang yun. And yeah, it's part of pop culture na hanggang ngayon. How's your chemistry dito ni Justin? Paano kayo? Kasi sabi ni Allen, parang meron tayong kailangan. Nung una, Honestly, sobrang nakakailang din talaga at first. Definitely. Kasi syempre alam namin, nabasa namin yung premise ng script. Nabasa namin na meron kaming dito, may kissing scene kami, may ganitong scene. So parang having that in mind and meeting that person, parang alam mo na yung anong kailangan mong expect sa taong yun. Kapaan talaga. Like, yung kahit na alam mong gagawin mo to sa taong to, andun talaga yung kaba, hindi mawawala yun. Pero nung sobrang chill kasi ni Justin and sobrang relate ako sa kanya kasi I myself, I am a provinciano, I'm also from Pangasinan. So marami kaming similarities pagdating sa probinsya, sa language, and all that. Kaya madali kaming nag-click din talaga because we're both from Pangasinan. I'm from Dagupan, he's from Alaminos. At since then, nag-ano na kami, friends naman na kami. Then, friends pa ba tayo? thank you. Thank you so much, sir. Other questions from our friends from the media? Yes, sir. Please state your name, publication page, and your question. Benedict's correct ako na i-draw mo sa isang show ay yung better Yes. which is a BL series. Yes. Tapos ito kay Justin first BL series. So, importante kasi yung mga first diba, sa isang project ng mga artista. So, ang tanong ko talaga is, hindi ba kayo nag-track na typecast sa BL na? Sa akin, ang first ko po talaga, during the pandemic, yung Better Days na directed by Carlo Obispo, yun yung first ko naman na production talaga. Sinundo nila ako from Baguio. I was just really doing my thing there in Baguio. Wala akong plano pumunta ng Manila. Wala akong acting experiences, wala akong background. That was my first time to be on an actual set and working with incredible creatives. So, overwhelming siya sa akin nung first ko yun. And yung typecast, about that kasi this is my second PL. I don't think there's such thing for me at least na typecast because I've been trying to prove na versatility works. Alam mo yun, parang hindi, yung typecast, okay din na ma-typecast ka kasi at least kahit paano pag nakita nila yung role na to, i-copy yung may isip nila. But at the same time, having having a versatility also gives you an opportunity for other roles, which I also grab and accept. So natutuwa lang ako na kahit paano, kahit na-typecast ka dito, you don't necessarily need or have to be typecast for this particular role for as long as you are doing your very best in every role that you're playing. So, feeling ko naman, typecast man ako sa ganun, pero pwede rin ako ma-typecast dito, pwede rin ako ma-typecast dito. Yun ang goal, that's the goal. Dapat ma-typecast ka sa lahat ng possible roles. Yeah, ganun din ako. Siguro, hindi naman ako na-typecast doon sa role ko. Pero, medyo nanibago lang din siguro. Dahil, syempre, first time ko nga po ito. Pero nung as time goes by naman doon sa
timeline noong sa dun sa production namin. Unti-unti naman na nakaka-cope up. Meron din si mentioned Western kanina. And actually, you've been everywhere na this, lately. Kasi meron kang Limaya. And it proves nga na hindi ka na-part sa isang klase. Congratulations. Ano yung mga naitatawid mo from different shows? Nagagamit mo sa theater, here, ano yung mga elements na nagagamit mo sa lahat? At ano yung mga hindi mo pwedeng tawid sa bounty? Interesting question. Sa akin, natatawid ko talaga, it's really the manner and the discipline for doing the job. Sa theater kasi talaga iba din yung discipline. But I'm not saying na walang disiplina ng film. Definitely meron. And there must be, dapat meron talaga. And natatawid ko yung theater discipline ko because yung confidence ba na nakukuha mo from each production that you do, mahalaga na para maka-arte ka ng tama, confident ka rin. Dapat commit ka talaga sa choices mo, sa kung ano gagawin mo. So yun yung natatawid ko. Natatawid ko kung yung freedom of choice, kumbaga, as an actor. Yung ano mo, yung sa'yo yung manggagaling yung agency mo as an actor din. Yun yung nade-develop ko, natatawid ko sa mga kahit saan man, screen man yan or sa theater man. Once you build that confidence na alam mo, kaya mo naman eh. Mayroon lang babagabag sa'yo minsan, pero dapat isipin mo na magagawa mo siya. Siguro yung kind of mindset na yun. Yung mindset na yun natatawid ko. Ang hindi pwedeng itawid siguro ay yung yung pagiging mayabang mo sa production, power production na gano'n. Ay, alam ko na yan, gano'n. Kasi it's a never-ending learning process talaga. Like, you can really learn from all projects. Like, lahat ng gagawin mong project, bagong experience, bagong aral. So, I am really getting those lessons from each production that I do. Last na. Marunong ka ba talaga mag-ito? Marunong po ako mag-Ilocano pero hindi sobrang marunong kasi una sa lahat ko naman siya talaga native language, Pangasinan and Kapampangan. Pero ang Ilocano ko ay natutunan ko sa Baguio because I lived there for 10 years. So doon galing yung Ilocano side ko. My dad, my relatives ko, Ilocano rin sila. From Alaminos din. Sila sa Alaminos and Bani and Sual. Alright, let me just call on Direk Jade Castro. Everybody, let's give Direk a round of applause. Hello, Direk. Ako sino ko ano Hi, hello po. What did you say? May dagdag ako doon, so paano yung makatawid yung theater niya. Minsan nag-shoot kami, tapos may nakakanta si Benedict. So nag-shoot kami ba? Ay, ako meron. Alam mo yun, may mga tours. Isang beses sa may ginawa kaming tubo. May ginawa kaming lumang bahay from the past. Tapos si Benedict, pasok na set. Na-inspire siya. Bigla siya kumanta. Ano pa kanta ako ng ganda ng set? Hello po at thank you for being here. Okay, questions? Yung word po ba na patawid, that's Ilocano word o Tagalog word? Patawid. It's a Ilocano word. Ano po ibig sabihin? Kasi yung mga Ilocano word say, it means legacy or pangalan. Tama ba? Bakit ganun po yung title ng film? Okay, wala. So yung story was written by Lance Collins. He's Hawaiian. Tapos, sinulat yung Patawid. Yun tayo ng Patawid. Kasi nga, pamana. Tungkol sa kung iniiwan ng mga natatandang generation sa atin. So, we needed an English title. Kasi akala natin Patawid, no? Akala natin Patawid. Although bagay din yun. Bagay din yung Patawid. Pero Patawid talaga, siya yung iniiwan. So, nung English title, naisip namin all the things are leaving. Kasi, iniiwan natin sa isa't isa. And even in love. And it could be many different things. Pag pinanood siya, makikita niyo kung ano yung mga things ngayon. Very matapang po yung pelikula kasi that's yung konsepto po tsaka yung ganyan po na lingwahe tapos kabuuan po ng movie, no? Ano po yung expectation direct
Bakit SM lang po siya, Papa? Ay, ikaw ang sasagot ko bakit SM lang. Hindi, it's SM kasi yung nag-offer to have an exclusive, so we're more than happy to show the film as part of Pride. My company, kasi I have 2 films that's coming out that both are with LGBT plus content, tapos na both are also Tapos sabi namin, gusto talaga namin ma-reach ang Ilocano audience. So with SM, baka naman, di ba, mapuntahan nila yung mga SM sa Ilocos region. Sa mga Ilocano speaking regions. Ito rin yun. Kasi SM yung mas maraming sinihan sa mas maraming Ilocano speaking towns. So related to yung expectations ko, personally, kasi ako personally, I'm not expecting a blockbuster. Parang nowadays na natin, mas marami yung hindi kumita sa mga kumita. So I'm not expecting a blockbuster, but kaya tayo nandito ngayon, kaya kami nandito ngayon, kasi gusto namin ma-reach yung audience na mag-benefit from viewing it. Kasi minsan pagka tayo, ayaw natin manood sa sili minsan. Kasi mahal, tapos magastos, pumunta sa mall. Pero kung minsan hindi natin alam na magugustuhan pala natin yung palabas. Minsan magugulat ako pag pumunta ako sa sinihan. Tapos, ay, ganito pala ito. Sayang hindi masyado napanood. So yun yung hope ko, na yung mga tao na pwede pala silang mag-enjoy o may kapupulutan na ng meaningfulness yung pelikula, sana makaabot sa kanila. Tapos sila yung pumunta sa sinihan at makapanood. Tsaka sana rin, para sana nga may manood, especially from the regions. Kasi it goes to show na merong clamor, merong audience ang regional cinema. Sa dalawang lead cast po, anong favorite location scene nyo dito sa movie? Sa Ilocos ba kayo mismo entire movie? Ano yung sa tingin nyo na scenery na maaring mai-offer nyo sa amin that's magandang view na siya? Well, definitely the whole Ilocos region, sobrang ganda talaga doon. Particularly doon kami sa Ilocos Norte, sa San Nicolas, sa Lawag, tama ba? Yun, doon kami mga nag-shoot. And ang favorite ko siguro na location namin is yung doon sa ilalim ng tulay ng Lawag. Yung may arko ng Welcome to Lawag, tapos may tulay doon na sobrang laki. Tapos merong ilalim na pwedeng puntahan na nagiging spot din talaga siya for picnic, gano'n. Yung mga pumupunta din doon yung mga taga Ilocos. And yun talaga yung favorite kong scene kasi may yung lilim, ang laking lilim, kahit ang init-init, ang laki ng lilim mo sa tulay. Tapos may ilog. Minsan kapag hindi ka tulog. Oo naman, doon sa tulay na sinasabi ni Benedix, meron ditong parang talahiban. Yan yung gusto kong scene kasi doon. Meron siyang malaking talahiban. Parang it reminds me doon sa old version din ng Philippines, talagang nag-aano sa culture and traditions din like mga ng Ilocos. So, alam naman natin ang Ilocos talaga very yan. All this yung yan, di ba? Sila yung na-preserve talaga yung culture and traditions. So, yun. Gusto ko rin mapuntahan. Now we still have time for 2 more questions. Okay, let's start with you. For the director and producers, do you believe this project contributes to the growth and evolution of the voice dub industry in the country? And to what degree do you feel the local audience is really prepared to embrace the extended opportunities that these films provide? Hindi naman ako nag-expect na kailangan mag-evolve ng BL. It's a genre that can be there and it can stay the same all the time as long as it pleases its audience. So hindi naman namin nagawa para dalhin sa next step. Pero I admit na may kakaiba sa kanya. So I don't know if it's going to be part of an evolution or isa lang siyang parang ambag na pwedeng hanggang doon lang pwedeng mag-start. But I think kung meron man, yung ambag na yun is that the BL stories are human stories kasi. They're human stories. And they're usually stories of youth. And they are stories of youth. No? And kung meron man dominance sa kung ano akala natin yung BL, hindi ganun mga kwento sa mga regions. Diba? So hindi natin nakikita masyado yun.
And there's a universality to their experience, but at the same time, a uniqueness. No? So I think yun yung ambag. And sana dumami pa yung mga, hindi lang sa amin magtapos na. Sana dumami. Dahil naman mga konti-konti, no? May mga kailan, especially nung wave nung pandemic, yung mga konti yung mga nag-shoot sa locations. No? Pero ako gusto ko yun eh. So sana dumami pa yung pagpatuloy. To add to that, nakakatuwa kasi yung sinasabi nilang evolution ng PL. Tapos usually kasi di ba nag-start ang PL, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, so parang nagsimula yung Towers on Island, diba, IPL. Tapos may magko-comment dun sa series namin na, akala ko Thai, akala ko Indonesian, akala ko ito, akala nila ibang language. Which is yun yung, I think part of the evolution din ng PL is for us to own our own native language, which is also Ilocano. Sana magkaroon pa ng ibang mga series or films that also use their native language like Kapampangan, Pangasinan, Bisaya, gano'n na not necessarily Tagalog. Kasi, di ba, parang yung iba magko-comment, akala ko tayo. Nakakatuwa na isipin nila na production siya na galing din. Pero at the same time, nakakalungkot kasi, no, hindi sa atin yan. Meron tayong language na ganyan. Also part ng majority din ng bansa natin itong Ilocanos. So, nakakatuwa na makikita na nila finally yung kind of representation na in the PL scene at least. For the artist naman po, have you ever enjoyed or experienced a love story that is the same as the characters you portray? Or wala naman? Kasi very good. I think dito sa film series namin, I would say yes, because this kind of love story is very universal, and at the same time, it's rooted sa kung paano magmahal ang mga Pilipino. And sa story namin na to, there are two generations. Yung older generations, yung mga lolo namin, and then yung kami. So para makikita din natin kung paano magmahal yung noong unang panahon sa kung paano din magmahal at tumanggap ngayong present times. Pero pag at the end of the day, wala talagang pinagkaiba. It's just all love. It's just that the limitations, yung mga restrictions noon, medyo may nagpigil ng pagmamahalan. Pero in the modern times, in these progressive times, I think love is love, and we can just all accept the fact that we can be loved and we can love more. Jerry Otelia from Tech. Ako lang nagpakilala ha. Oo. Sila ay Okay, for one last question. Jay, kumusta? I-assess mo yung performance nila dito. Kasi ang dami lang na-direct from through the years. Kumusta sila? Ako hindi kayo kasi baka lumaki uli. I love working with both of them. Sa totoo lang. Anyway, pero Vivo. No, kasi si Justin first time ko na-meet sa audition. No? So yun sa nakita ko na syempre. No? Pero si Justin first time ko na-meet. Tapos nagalingan ako sa, well, alam mo kung magaling si Bendy. So si Justin nagalingan ako sa kanya sa audition. And then working with them was a blast. No? But also, Jerry, may context akong nalagdag. Mas alam nila yung paano nila sa akin. So natututo din ako sa kanila while we were working on this series, film. So, yung appreciation ko of working with them, hindi lang basta dahil nagaling ako sa kanilang artista o dahil gusto ko sila magawa, kundi naging learning experience din for me. Ano mga masasabi ko? Alright, thank you to our media friends for those awesome questions. Yung pasok lang kanina na kumusta naman yung kissing scene ninyo? Kumusta daw? Kailan pa ba kayo sa isa't isa or Ako talaga. Actually, nung first na nalaman ko may kissing scene, talagang hindi talaga ako comfortable. Kasi first time ko talaga and sa same gender ko, hindi ako familiar. No? Kaya hindi ako comfortable. But then, habang nagkakaroon ng mga workshops and sa direction din ni Direct J, na unti-unti kong embrace naman yung scene. At
siguro hindi naman mukhang ewan. Oh, Ayan. I wanna add lang. Kasi ako yung bawal kay Justin to say na when you want to take the role. Pero remember, kasi we have to remind, kasi nag-audition sa Manila, or sa Ilocos Sunday, we have to remind him that there's partial nudity, and then there's and then parang siya, doon siya nag-alaran, tapos parang, oh sige, Gabe, give me, I'll call you back after 1 hour. Think about it. Sir, siya nag-alangan sa kiss o sa partial nudity? I think sa kiss. Pareho. Pareho. Kasi sabi niya, at that time, hindi pa siya. Diba, I remember in that interview, hindi kasi siya nag-tone. Hindi siya Kulang paghahanda. Oo. Pero anyway, this is a kiss. So he asked, yeah, yun. I told him, think about it, give you an hour. After 1 hour, he tell us yes or no. Ako first on-screen kissing scene ko siya, actually. So parang yung preparation ko din doon, more on, syempre yung mindset. Tapos with the intimacy coordination din naman, it's really helpful, especially nowadays. It makes the job easier and smoother kapag may coach or intimacy coordinator. So naging okay naman siya. Tsaka hindi mo ramdam pag nasa set ka na, tapos mag-kiss kayo. Parang, cut. Tapos ngayon, parang walang effect. Or something. Medyo hinuli namin yung dalawang eksena. Kasi parang maging comfortable na sila. Pero sa duwa kasi sila dalawa eh. Minsan nakita namin sila dalawa, nakalo pang jowa sila eh. So ito ko sila. So, Kasi yung acting coach na si Paulo O'Hara. Oo. And then Paulo, Yung psychiatrist. yes, actually Paulo really made them feel comfortable towards each other. All right. To wrap this up, I would like to